Yung mga luxury cars na pinatago sa Misibis Bay Resort, merong 4 na sasakyan na pinatago. I found out na may mga employee na nasa payroll ko pero wala naman sa Misibis Bay Resort. Nasa payroll ko siya, si Mr. Colasio. Ito si John Mark Delphine Ignacio. Lumapit siya sa Rappler para ikwento ang kanyang karanasan bilang HR manager ng Misibis Bay Resort. Kilala ang posh na resort bilang pagmamay-ari ni dating Congressman Zaldico. Ang may-ari ng parent company ng resort, base sa mga papeles nito sa SEC, ay ang kanyang asawa at anak na sina Maylene at Ellis. 2 buwan lang tumagal sa kumpanya si John Mark o JM, pero sa pagkakaalala niya, maraming bagay ang tila hindi tama. Una, nagsampa ng labor complaint si JM sa National Labor Relations Commission laban sa mga may-ari ng Misibis, kabilang na si Maylene Ko, dahil umano sa delayed na pagre-release ng service charges sa rank and file employees. Sabi ni JM, sa kanya lumalapit ang mga empleyado, pero hindi niya rin alam kung anong isasagot dahil maging siya ay nangangapa sa operasyon ng resort. Based on my estimate, yung service charge na hindi na-release ay umaabot ng mga 8 million. Nakasaad din sa reklamo ni JM na may mga utos ang higher-ups ng kumpanya na sa madaling sabi ay red flags para sa kanya. Halimbawa, may bagong teleserye ang ABS-CBN na pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan na magsimula na raw mag-shoot ang production crew sa Misibis. Inutusan daw siya ng kanyang superiors na itago from plain sight ang mga magagarbong sasakyan na pagmamay-ari di umano ni Zaldi at Maylene, nang sa gayon ay hindi mapansin ng media. I make sure na ma-advise ko yung driver kung sino yung magdadala doon sa parking area na medyo hindi makikita ng mga guest. Katakataka rin para kay JM ang pangingialam di umano ng Sunwest Construction sa operasyon ng Misibis Bay Resort. Una nang inimbestigahan ng Rappler ang mga kumpanya ni Zaldico noong nakaraang taon. Sa published story namin noong Marso, binanggit namin na ang Misibis at Sunwest Construction ay nasa ilalim ng Sunwest Group of Companies. Yung Sunwest Construction ay yung bilyong-bilyong piso ang napanalo ng DPWH contracts. Iginit noon ni Zaldi na nag-divest na siya sa kumpanya, pero may turing pa rin siyang beneficial owner dahil may-ari naman siya ng ilang sister companies ng Sunwest Construction. Yung pagdadala ng mga empleyado na galing sa bahay mismo ni Maylene Ko and ni Zaldico, dinala nila sa Misibis Bay Resort and they asked me to give them a new contract. It's against the law. Let's say for example, si employee nag-complain, bakit ako magiging project-based? 20 years na ako sa dati kong sa kay Miss Maylene. Hindi rin malinaw kay JM kung bakit nasa payroll ng Misibis Bay ang ilang mga bodyguard at confidential staff ni Zaldico, gayong wala naman silang gampanin sa resort. Kabilang sa pinapasweldohan ng Misibis ay si Alan Colasio, isa sa mga security assistants na binanggit ni Orly Guteza sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre. Sa testimonya ni Guteza, may mga maletang puno ng cash na inihatid daw sa mga properties ni Ko at ni dating Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan ito ng dalawa. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin umuwi ng Pilipinas si Zaldico. Kaya nga siya nag-resign na lang sa Kongreso. Dahil kahit wala siyang travel clearance, ay ayaw pa rin niyang umuwi ng Pilipinas. Sabi ni JM, inutusan daw siyang asikasuhin ang mga pasaporte ng 2 household staff ni Zaldi at Maylene Ko. Bakit kaya? We were not privy kasi dun sa mga kung nasaan sila. Kung ang isang empleyado na 2 buwan lang nanilbihan sa isa sa mga kumpanya ng mga Ko ay marami nang nalalaman, paano pa kaya yung mga trusted aides ng mag-asawa? How does your camp respond to allegations of labor issues in Misibis? Couldn't tell you, Dwight. I'm not counsel to Misibis. Para sa buong storya ng karanasan ni JM sa Misibis Bay, pumunta lang po kayo sa Rappler website. At kung gusto ninyo pa ng ganitong mga diskusyon, mag-download na po kayo ng Rappler app.